Praise the name of the Lord, our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Madaydayo iti Ama, purihin natin ang Panginoon at patuloy po natin itaas ang kanyang pangalan sa ating kalagitnaan. Tayo po'y tumayo at ihanda po natin ang ating mga buhay. Let's just stand in the presence of God and let's just get ready. Our hearts belongs to the Lord. Nothing else that we're going to give to the Lord unless, instead, our hearts, our soul, our two hands, and everything that is within us. Amen. So before we're going to start and we're going to lead the opening prayer, we're going to sing the song As We Gather. Deep is deep. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing words that our hearts begin to worship. We'll be blessed because we came, oh Lord. We'll be blessed because we came. Let's sing it one more time as we gather. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that our hearts begin to worship. We'll be blessed because we came, oh Lord. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His
lots of blessing that we're going to receive. A miracle that we couldn't contain it. Amen. Amen. Hallelujah. Truly that God is here, the presence of God is here, the anointing of God is here, and also the Holy Spirit is here. Hallelujah. We worship the Lord, the Spirit is here. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Open the eyes
praise you, to give all the best, Father God. We thank you, Lord, that you are our Lord and Savior, God, Lord. We thank you, Father God, that we have a freedom to shout, Father God, every area in this country, Lord Jesus. Because we know it, Father God, some, they're not allowed to, Father God. The words, but then, we're really so blessed, Father God. We're so blessed to have a freedom with Jesus. Oh, hallelujah. We worship Lord Jesus. We worship you with all our heart, with our mind, and my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Yes, Lord, all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My
faithful, how good you are, how loving God you are in our lives, oh God. Even the Lord sometimes, nagkurang kami kay kahapon. But then we go back to you. You always, your hands is open, God Lord. Pag-urahin na kami na kahapon, o masinagin ka. Mariin namin ayat mo ka. Lumaminsan na busy kami, O Lord. But then, you always keep waiting for us to call you, to say that we love you so much. Tartarusan na kami lahat ng Lord. We couldn't compare the love that you given to us, Lord Jesus. We couldn't compare what a loving God that we have, what a faithful God that we have. What a God that you always looking after us. You always healed, even though, God Lord, masaksak po kami ako maririnig ng Diyos. You are there, you are our comforter. You always be our shelter, God. You always be our God, our loving God. So Lord, kinabak ng tulupong mo, God. Naging pagkumpiramin, God, Lord. Ayat mo, God, Lord Jesus. We couldn't compare, Lord. We thank you. Thank you for your presence. Thank you for the Holy Spirit. We thank you, Father God, that you're always there for us, God, Lord Jesus. Thank you, Lord. Jesus, that we pray. Amen. 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 Thank you very much, music ministry. You always done your best. You're the anointing. You're all anointed musicians. Na sana ay marunong din tayong magkitara. At sana marunong din tayo sa pag-instrument. But God has given us a talent, di ba? Kung may talent ka sa pagkain, sa pagluluto, doon ka. Kung may talent ka naman doon sa pagkanta, doon ka rin. Kung may talent ka rin sa pagsayaw, doon ka rin. Kasi pag puro na tayo dito sa music, so wala nang ano. Kung baga wala nang congregation, lahat na tayo doon. So, can you do my slide, brother? My Canva, please. Thank you. So, we just want to thank God. Are we all blessed? Amen! Sa dami natin ngayon, tapos hindi pa kayo mag-bless. Ano ba yan? Eh, kung iisa na lang dito, siyempre blessed pa rin siya kasi nandito siya sa church. Amen. So, I just want to thank God for giving me another opportunity. Thank you, Pastor, sa mga pastor po natin. Just want to say thank you because lagi niyo ako bibigyan ng pagkakataon na bahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Even our Bible study last night, do you remember our Bible study last night? It's all about servanthood. And through servanthood will be a humble one. Mapagpakumbaba. Okay. Obedient siya. And then submissive siya. Ano pa yung napag-aralan natin? Na hindi siya nag-murmur, kagaya minsan. Probably, when you're still working with your employers, kasi mga nanay, alam ko, nag-graduate na kayo dyan. So, maaari nagtrabaho kayo sa mga Mark Spencer, sa hotel, restaurant. So, minsan, inuutosan tayo ng amo na alam na hindi pa tapos yung mga gawain, tapos mayroong inuutos. Of course, we don't, hindi natin maiwasan yung, di ba, magdayamulo, murmur. Pero yung murmur na yun, minsan pagod tayo, hindi naman tayo nag-murmur dahil ayaw natin yung trabaho. We love to work, di ba? Because we love pound. Di ba? Practical, di ba? Kaya, yan, Canva. Canva.
Hindi ko accent mo. Amen. So this month is we are looking forward to celebrate Mother's Day, di ba? This month is our privilege, mga nanay, mga ate, mga auntie, it's our privilege and it is our, this is, they recognize the power of a woman. Di ba? Kaya tayo, we're not only listeners, pero tayo ay mga itinalagan ng Diyos na magbahagi ng salita ng Panginoon. Even, like for example, Nanay Sally's life, although she's not bold enough to preach the Word of God, but she's bold and Yeah. diba? Inviting, evangelizing. So, there is a power in evangelizing people to come to church because the anointing and the leading of the Holy Spirit, He is the one who works in our lives. So, in the book of Acts, I'm going to tell you, in the book of Acts, there is a lady, there is a woman that just mentioned 2 times her name. But she's not she's not that familiar or popular. But inside, in this world, she made a very great works. You may not know her because you haven't heard her name every time. Not like Deborah, Esther, Mary. Teka lang ang program. Amen. Okay. Did you post the live or? Sige, may. Diretso, sige. Okay. Amen. Okay. Let's carry on. Amen. So sometimes it distracts our technology. And I do believe that the Lord is in control. Amen. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Are we all blessed? Amen. Amen. So we're all blessed in the presence of God. I believe that in the presence of God there is joy. Hello, Ate. Welcome po. Welcome. So sometimes we're not ready, but we're always ready.
So as I told you, this month is specialized for the month of women, auntie, moms, Lola, amen, because we're approaching now to celebrate on Mother's Day. So today I'm going to share to you a life of a woman who did a very great impact of this world. And it has related in this, kasama po tayo in Europe. In the map of Europe, ito po may malaki siyang nagawa. So maybe you don't know her, you have heard her name, maybe not that familiar, but he has done great things. Okay, nilagyan ko po ng, let's go this way para makita sa ano. Nilagyan ko po ng title, One Woman, One Yes, Woman of Faith, and 552 million. Bakit? Matutunghayan po natin ang buhay ng isang tao nito kung bakit ang isang, sabihin natin isang babae na minsan lang niya sinabing yes, then tinagurian siya woman of faith. At alam ba ninyo kung ilan ang naligtas? It's 552 million ang nakakilala sa Panginoon. Sino ba ito? Bigyan ko ng tip. She's a woman in Acts. Have you read the Acts? Acts 16? Maganda siyang babae. Okay. So let's find out. Here she comes. Ano babalik dyan? Okay. Here she comes. So she's the one I'm talking. She's beautiful. And she is a wealthy woman. Napakayaman po niya. Noong unang panahon, ang pagbebenta po ng mga bronze, mga linen, mga purple, mga kasuotan ng mga hari, mga kasuotan ng mga mataas na rango, isa siya sa mga nagdi-deliver. Kaya she is the one who supply or make those things. So, as we have heard her name just now, I can say that this woman, she's the one who changed a continent. Sinabi natin continent kanina, it's a Europe. Is a Europe is a continent? Yeah. Yes. Europe is a continent. In Acts, alright. So in Acts 16, that's 16. In Acts 16, mga kapatid, magtutuhayan po natin, makikita po natin na ang buhay niya dito ay ipinakilala tungkol sa pamamagitan ni Apostle Paul. Because Apostle Paul he was once ministered in the time, and then Apostle Paul was with the other, sabihin natin, kasama niya, si Paul, si Silas, si Timothy, magkakasama sila on the time. And they went to Derbe and then to Lystra because the disciple named Timothy lived there, whose mother was a Jewish believer, but his father was a Greek. Si Timothy po, isa siyang Jewish, okay, and mother niya Jewish, ang tatay niya ay isang Grego, okay. So, may mga believers po sa Lystra, sa Iconium, kung saan sila, si Paul, saka si Silas ay namamasagot, kung saan may nangyari pa sa kanila, kung saan sila nakulong. Okay. So, pupunta po tayo ngayon sa verse 11. Okay. Kasi, hinalight
Testament, they call her Lydia, but tayo, Lydia. Okay. Babasahin ko po sa Acts 16 verse 11. Mag-umpisa po ako doon. Okay. From Troas, we put out to sea and sailed straight to Samothrace. Okay. The next day, we went to Neapolis. So, ito po yung sulat ni Paul sa mga tao sa Acts. From there, we traveled to Philippi. Nasa sa inyo kung Philippi ang pagkabasa nyo. A Roman colony in the leading city of that district of Macedonia. And we stayed there several days. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and began to speak to the woman who had gathered there. So may mga nadatnan silang mga kababaihan doon na nagkatipon-tipon. Okay. So isa doon, specifically, there's one lady. Okay. One of those listening was a woman from the Thyatira named Lydia. So taga-Thyatira siya. Ang Thyatira po, kinignan ko dun sa Googles, it's a part of Western Turkish. Sa ngayon, because Thyatira on the time is modern, o kaya sabihin natin, wala na ito. Ngayon, naging Turkey na siya. So, Thyatira is a part of the Western of Turkey. Nasa lakod ko natin, yan na. Nasa kanluran ng Turkish. Okay. So, pangalan niya, Lydia. A dealer in purple cloth. Pag dealer ka ng purple cloth on the time, you will be one of the richest people, richest person in the time. She was a worshiper of God. See? Mananampalataya po siya. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Ito na siya. Okay. Bakit iba dyan? Acts 16. Mali po yan. 26 naman yung lagi niya. Ako siguro nagkamali dyan sa pagbigay ko sa kanya. Just ignore ko yan. Just ignore ko. Okay. Dito pa tayo. Dito pa tayo. Tutuloy ko po sa verse 15. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. Sabi ni Paul, nung nabaptize yung the whole household, in-invite niya ang mga lalaki ito na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay. Just ignore for that. When you consider me, sabi niya, if you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Gusto niyo ba sa Tagalog? Babasahin mo na lang. Okay, kasi mapapahaba tayo. So, diyan kung makikita po natin, si Lydia ay isang mananampalataya, isang mayaman na nagbebenta ng purple na linen. At isa din siyang nakikinig sa salita ng Diyos. Kaiba po siya. Ibang-iba po siya. Okay. Her name is Lydia. Pag sinabi natin, kasi tinignan ko sa Google, bakit pinangalanan siya Lydia? Because she is one sa tirahan talaga niya, sa lugar nila. Ang pangalan ay Lydia, kaya pinangalanan na lang siya ng Lydia in the Bible. Siguro hindi ito yung tunay niyang pangalan just because hindi mahanap yung pangalan niya kasi nakatira siya sa isang lugar na nagngangalan a woman in Lydia nakalagay doon. So, I try my best natin.
musician. Yeah. And when they interviewed her, taga saan ka po? Bulacan, sabi mo gano'n. Nasaan ang bahay mo? Homeless ako. Homeless. Homeless. Yeah. So, she might have a choice that now she's feeling regretted what she had done. So, gano'n nangyari. Yung choice natin, di ba? No, Pastor? Yung choice mo, Pastor, na Kung hindi mo pangangatawan ang pananampalataya mo, wag di ganun. Ano mangyayari sa'yo? Of course. But the good thing is that once we receive the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, the Holy Spirit already with us. And then the Holy Spirit will not depart on us, even though we are committing sins. Even though we are, sabihin ko na, may mga nagawa tayong pagkakasala, may mga shortcoming po tayo, may kahinaan po tayo, pero hindi po tayo iiwan ng banal na Espiritu because He always there at patuloy niya tayong gagabayan para ituwid tayo. That is the best thing. Hinihintay niya na magbago tayo, hinihintay niya na babalik tayo sa Panginoon, hinihintay niya na tayo mismo ang tutulong sa sarili natin because He's always there to guide us. He never leave us. Kaya ngayon ang sinasabi sa Biblia, He never forsaken us, He never leave us. But sometimes our decision made us fail, made us fall. But if we decide to follow the Lord, if we decide, yes, I'm going to follow you, Lord, and the Lord will give us a very good teacher. And gagamitin niya tayo. Amen? Mga babae dyan, amen naman. So, sa buhay po ni Lydia, sa buhay po ni Lydia, nung nabasa ko ito, pinag-aralan kong mabuti kasi gusto ko nga ibahagi sa inyo sa Sunday School. Napag-aralan ko siya po, balik po tayo sa niya dito kasi napakaganda po dito. There. Ang pagbabahagi po niya ng salita ng Diyos, hindi po nagkumpisa sa pulpito. Hindi po sa ganito. Ang pagbabahagi po niya ng salita ng Panginoon, hindi spotlight, yung talagang sikat na sikat ka, ikaw ay popular, ikaw ay sinisigawan, ikaw ay talagang, kumbaga, hindi naman sa sinasamba, pero iniidolo ka. Walang applause, hindi yung mga tao dyan na, yes! Nandiyan na, ang ganda ng kanta niya, ang ganda niya, pag nang mensahe, mga ganun, wala sa kanya yun. Because he's just in Riverside, nandun lang siya nakatira sa Riverside. Pag sinabi natin Riverside, higit ti Karayan. Higit, di ba? Sa tabi lang ng ilog. Side of the river, Riverside. Doon lang siya. Kumbaga, ibig sabihin, not literally in the riverside, but literally, matahimik lang siya. Hindi siya yung taong sinasabi ko na pulpito pa, pa-spotlight pa, pa-applause pa. Ibig sabihin, tahimik lang siya. Alam niyo yung mga mayayaman noong unang panahon? Hindi naman sila mayabang eh. Bakit ngayong panahon na ito, hindi ka pa yumaman, mayabang ka na. Hindi naman. Joke lang. Joke lang yan. Di ba? Mga mayayaman noon, hindi lang sila, kumbaga mga traders sila, they're businesswoman, businessman, pero hindi sila kagaya ngayon na meron kang Rolls Royce, na may umbrella pa, di ba? Gusto mo yung mga ganon. Meron kang mga Bugatti, ano pa yung mga mayayaman, magagandang GMC, Mercedes, yun yung mga ngayon. Noon hindi, karatela, noon yung kuruwahi lang. Kabayo, yun yung mga noong unang pasagad. Pero ngayon hindi na. Ngayon wala nang gasolina, bahala sila. Ginomba na. Amen! Okay. She has a listening heart. Meron siyang puso na talagang tinatanggap niya lahat yung mga naririnig niya, especially the Word of God. And a God who was about to rewrite history. Alam na alam niya.
Kilalang kilala niya ang Diyos. Kasi isa siyang mananampalataya na kayang i-rewrite yung kabuhay ng isang tao dito siya. So, ulitin ko po, ang pangalan niya ay Lydia. Gusto niyo bang maging pangalan ng Lydia? Okay. Again, he is a powerful businesswoman from Thyatira, a trader of purple cloth worn by emperor. Tingnan natin, worn by emperor. Pag sinabi natin emperor of China, they're very wealthy people in China. Generals! Oh, di ba mga ng general, hindi lang basta-basta yung mga pinapatahing mga damit ng mga general na yan. Magaganda yan. Okay. And kings. Welcome. Hello. Okay. But there is something missing. Ito na, sabihin natin. Pag alam natin, ikaw ay businesswoman, ikaw ay trader, but she had influence, she has wealth, and she has status. Tingnan po natin. But there's something, yet something was missing. Ano po yung missing sa kanya? Success has filled her hands. Tingnan natin. Ang katagumpayan ay punong-puno sa hawak niya sa kanyang mga kamay. Okay? But not her heart on the time. Not her heart. Punta pa tayo doon sa buhay niya on the time na hindi pa niya nakilala ang Panginoon at hindi pa niya nakilala sina Paul on the time. So she stood by the river of Philippi. Ayun na, nagpunta na siya doon kasi doon nga, naghahanap nga sina Paul noon a place of prayer. Gusto nila yung tahimik doon, yung walang gugulo sa kanila. Alam ba ninyo pag riverside ang pinag-uusapan? Yung ng tubig, di ba yung simoy ng hangin tapos yung agos ng tubig, napakaganda, di ba? Ang gandang mag-meditate doon. So, pinuntahan niya yun. And then, not knowing that heaven had marked that moment, wala siyang alam, hindi niya inaakala na magbubukas ang langit sa kanya at doon mamamalagi at papasok ang salita ng Panginoon sa kanyang puso. Minsan nangyari yan sa atin, di ba? Hindi natin inaakala. Ikaw, in-invite ka ni Nanay Sally. Halika dito kasi may birthday doon sa church na iyon. Pumunta ka dahil nga, di ba, mahilig kang mag-Sharon din. Ang kakay mo, mag-Sharon ka lang. Pero, yun pala, aakayin ka niya doon at mayroong magaganap na revival. May magaganap doon na napakaganda. At ang salita ng Diyos na ibinahagi ng mga pastors, evangelists, o kung hindi natin alam kung sino yun, ay nabuksan ang puso mo at sumama nga sa'yo. At sinabi mo pa, ay ako yun, ay ako yan. Ay, iyon na yung time na ikaw ay humingi ng tawad sa Panginoon, tatanggapin kita, Lord. And that was the time that the heaven had been opened just for you. Because the Lord has opened your heart. The Lord did something in you. Kayang-kaya kanyang baguhin, kayang-kaya kanyang ituwid, kayang-kaya kanyang ipanganak na muli. Ganyan ang nangyari sa kanya. Not knowing there's something happened to her. So heaven had marked that moment. Paul spoke. Nagsalita si Paul. Ibinahagi niya ang salita ng Diyos. The words landed in her heart. Walang nasayang. Kasi yung binasa natin kanina, narinig natin, there's one woman, sinabing gano'n na, nakikinig siya sa salita ng Diyos. Kumbaga, nakatuon siya. She is focusing what the Word of God or Paul has been sharing on the time. Nakafocus siya. Kasi maganda yung mag-focus ka, di ba? Pero hindi maganda yung matutulog ka. Pag nagsasalita ang isang tao, di ba? So, mas maganda yung mag-focus ka. Okay. On that time, and then Scripture says something breathtaking. Ito yung nabasa natin kayo sa verse 14. Sorry kasi wala dyan, nagkamali nga. The Lord opened her heart.
Bihira yung ganyan. The Lord opened her heart. Past tense po ito. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Kumbaga, naantig ang puso ni Lydia sa salita ng Diyos. Not Paul. I-skip na natin ito. Okay. Not Paul. Hindi si Paul ang dahilan. Not persuasion. Hindi sa pinilit. But the Lord. The Lord. Siya ang gumawa ng kababalaghan at siya ang gumawa ng pagbukas ng puso ni Lydia. So, in that opening of one heart, the moment that the Lord opened her heart, ano pong nangyari? Opening of one heart, Europe heard the gospel for the first time. For the first time, Europe heard the gospel for the first time. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo. Baka gawa-gawa mo lang yan, Sister Honey. Second, in that opening of one heart, Lydia became the first recorded Christian convert in Europe. Di natin alam, di ba? Nung nabasa ko po ito, sinerch ko po, siya pala. Pero gaya ng sabi ko kanina, bakit bihira nating marinig yung pangalang Lydia? Dahil nga sa Marso ngayon, ito yung mga buwan kung saan ang mga kababaihan ay dapat parangalan. Amen? Dapat nating alalahanin. Hindi lang sila taga-vacuum, taga-luto, taga-sampay, taga-laba, taga-kudkud ng gilikod sa kitalala kayo. Ano pa? Taga-plancha ng mga uniform? Hindi lang. Okay? Meron pang mas maganda dyan. Kagaya ni Lydia. She became the first recorded Christian convert in Europe. Her household followed. Walang persuasion ito hindi niya pinilit. Just because the Lord opened one heart, and that's in the heart of Lydia. Her home became Europe's first church. Tingnan natin, home. First church in Europe. Saan ito? Sabi ko kanina, dito sa Thyatira, ang western part ng Turkey sa mga panahong ngayon. Okay. So, tingnan natin, a living room became a launch pad for revival. So, napakaganda po, pinaparangalan ng Diyos ang bukas na bahay. Alam ba ninyo, nung wala pa kaming church, kumbaga, meron na maraming church, pero wala pang nakitang church building kung saan tayo kagaya ngayon. We live or we survive sa mga bahay-bahay lang. Okay. Like, for example, sa bahay, then kina pastor, then kina Sister Lingling, ganun-ganun lang. Sabi ni Pastor Dumalis noon na hanggat naghahanap kayo ng matitirhan, sabi natin matitirhan, bahay-bahay muna. So, napaka-bless po ang bahay na bukas. Para pagdamayan o kaya paglalanglangan iti sa utiapo. Gathering. So, buksan yung mga bahay ninyo. Amen? Welcome tayo. See? A living room became a launch pad for revival. Nakalagay pa dito mga kapatid. So, fast forward po natin. Ito. Fast forward 2,000 years. 2,000 years. Europe today is home to 552 million people in counting. So, ibig sabihin mga kapatid, ang Europe ngayon ay
binubuo ng 552 million people counting. Marami pa. So, ibig sabihin, sa pamamagitan niya, lalong dumarami ang mga convert na Christian. Mula nang namatay ang ating Panginoong Hesus, kasi si Pablo na noon ang naging kapalit niya na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Biruin ninyo yan. Ilan, di ba may kanta tayo, no? May kanta doon na, sa pagdating ng ating Panginoon, tayo ay haharap sa kanyang paghukom. Ilan na bang iyong natulungan? Ilan na bang naligtas? Nang ikaw ay nasa lupa, ano ang iyong ginawa? Ilan na ba ang iyong natulungan? Ilan na ba ang naligtas? Nung ikaw ay nasa lupa. Kaya yung edad natin, keep on. Hanggat kaya natin, hanggat nakakapagsalita tayo, hanggat nakakalakad tayo, in counting. Di ba? Halimbawa, meron kang naakay, tapos yung naakay mo, binahagi yung salita ng Diyos, at ibinahagi naman. Parang networking, di ba? Networking naman talaga, di ba? Ganun at ganun. So, million na. In counting pa kasi habang nabubuhay ka, ganun lumalaganap ang mga naliligtas na mga tao. Okay ba? Amen. So Europe today is home to 552 million people. May reference po dyan na nakita ko si Gina A. Serlo, sila Peter, sila po yung World Christianity 2025. Sila yung mga representative ng Bulletin of Mission Research, Volume 29, number 1, January 2025. Totoong-totoo po ito. Ito yung research nila. Yung mga Kristiyano, entire Europe, and then it's still going on and on and on. Dumadami pa po. Okay? So, ulitin ko po, it didn't start with a crowd, it started with a woman who said, it didn't start with a crowd, hindi po nag-umpisa ito sa dami ng tao. Kagaya, do you remember Reinhard Bonnke? Reinhard Bonnke. When the Lord sent her to Africa, the biggest continent which is they're not Christians. Ang unang-unang evangelize niya doon, kung saan nagbahagi siya ng salita ng Diyos, milyon agad ang naligtas in one night. Reinhard Bonnke did a great job together with the Lord and all the staff. Isang gabi lang, milyon ang tumanggap sa Panginoon. Reinhard Bonnke, the greatest evangelist on her age. Pero wala na siya, kinuha na siya ng Panginoon. I think 2 years ago. So, it didn't start with a crowd. It started with a woman who said, yes, yes. One heart, one decision, an ordinary day turned eternal. Ganyan din tayo mga kapatid. Pag sinabi natin, ang puso natin sa Panginoon at wala nang kaligoy-ligoy pa, diretso lang sa Panginoon lang, paglilingkod lang sa Kanya. Amen? Whatever we're doing, paglilingkod sa Kanya. Saan man tayo maglingkod tayo sa Kanya. Okay? Sa palengke man, maglingkod tayo sa Kanya. Gagawin natin lahat para sa Kanya. One decision. Hindi natin alam. One ordinary day, just like Lydia, turn eternal. Ito'y magkakaroon ng walang hanggang buhay sa mga taong maliligtas po natin. So, right now, pag sinabi natin yan, what if your yes is standing at the edge of history? What if? Paano kung yes natin ay nandun na pala doon sa pag sinabi natin kaduluduluhan na pala? Are we going to grab the yes?
to turn to the Lord, to serve Him, to dedicate our life? Are we going to say yes to the Lord? Na para hindi tayo tatalikod ang ating pananampalataya? Kasi parang ano na yan eh. Do you know a man who is digging a hole and there's a lot of diamond? Dig siya ng dig ng dig siya ng dig. Hindi niya alam, isang ano na lang, nandun na yung diamond, pero nag-give up siya. So, ibig sabihin, mas malayo na yung narating niya, kukunti na lang. Sinayang niya yung effort niya. Sinayang niya yung pagod niya. Yung gutom niya. Yung pagpupuyat niya. Malapit na siya. Ganun at ganun. So, huwag tayong susuko. Huwag tayong maglalambot. Huwag tayong manghihina. If we said yes to the Lord, then yes. Let your yes stand. And let your yes be yes. Amen? And then, what if your home is meant to be a doorway for others? Home. Ibig sabihin, paano kaya? Pag binuksan natin ang pinto ng mga bahay natin at tanggapin natin ang isang gathering, hindi natin alam na yun na pala ang doorway para maligtas ang mga kaibigan natin, di ba? Huwag nating ipagkait ang ating mga bahay. Huwag sabihin natin na, ay, hindi maganda yung ayos ng bahay ko. Wala yan. Pag ang pakay mo ay makinig ng salita ng Diyos, ang pakay mo ay makipagkaisa, ang pakay mo makinig at kung ano yung magbabahagi sa atin, and then, hindi mo atupagin yan, yung bahay mo, ganyan, di ba? Hindi mo atupagin. What if your home is meant to be a doorway for others? So, God is still opening hearts. Ang Diyos ay nagbubukas pa rin siya ng mga puso, hinihipo pa rin niya ang mga puso, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, dedicate your life to the Lord. The only question is, are you going to respond? Mga nanay? So as a conclusion, let's open our hearts, use our lives, our homes, in our obedience to advance God's kingdom. Let your yes, mga nanay, let your yes echo beyond what you can see. Yes? Amen. Amen. So mag-yes na tayo at when you do your best, the Lord will do the rest. Amen? Madaydayaw iti Apo. Amen. Hopefully, may napulot tayong aral at hopefully, God will, and you will say yes to the Lord. Amen. Hindi na tayo magsisay ng no. May I call our pastor to give us a conclusion or closing prayer. Amen. Shall we all rise? Tumakdat tayo ang aming darusat. Yeah, it's a Women's Month, whatever it is. Bida-bida ang mga babae ngayon. Thank you, Sister Anilet. Thank you for the message. Thank you for the life of Lydia. I don't know if you know the song. Can you get your phone? Can you hanapin nyo nga yung kanta na pinakanta ni Brother GR nung last night? Jesus at the Center. Tulungan nyo po kung kanta. Doon sa Bible study natin. Ito yung parang pray natin na Jesus may be the center of it all. Jesus is center.
Sisiguro? Sisiguro ta. Tingnan niyo po yung phone nyo, nandiyan. Hallelujah. Parang prayer po natin. Tulungan niyo kung kanta. Jesus, Jesus, Jesus is the center of it all. From the beginning to the end, you will always be Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Center of it all from the beginning. From beginning to the end, it will always be Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will be. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Yes, Lord, that is our prayer, Lord. Jesus is the center of my life. From beginning to the end, you'll always be Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Yes, Lord, you're the center, Lord. Everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. My heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. Thank you, Lord. Let's sing it from our heart. Let's sing it like it's our prayer. Yes, Lord. No, it's always been to Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. That's the prayer of our heart, Lord, that may you continue to be the center of our lives, of my lives. May you continue to be the center of my family, our family. May you always be the center of our church. Panginoon, tinataas ko ang bawat isa. Ano man yung kasalukuyang mga
malabundok na problema na aming kinakaharap. Yung iba nagugulumihanan, yung iba dumadaan sa mga hamon, maraming hamon sa buhay. Yung iba parang nadidiscourage, nadidismaya, parang gusto nang huminto. But ngayon, O Lord, salamat dahil panahon para kami manumbalik sa iyo. Napag-aralan namin ang buhay ni Lydia na kung saan si Lydia ay pinili mo, ginamit mo, nagkaroon siya ng takot sa Diyos at siya ay ginamit mo para ang milyong tao, maraming tao ang nagkaroon ng history na naligtas sa pamamagitan sa Kanya. Panginoon, tinataas ko ang bawat isa. Tinataas ko especially, Lord, ang mga minamahal naming mga nanay, mga mothers, mga women, lahat ng mga kababaihan. We do respect them, O God. We salute them. Sila yung mga heroes. Maraming sakripisyo, maraming pagpapagod, pag magpadala ng tulong dito, doon, pag-alaga ng anak, asawa at iba pa, Lord. Tinataas namin, bigyan mo nga kaming lahat sila, Panginoon, today. Special na pag-aruga na nanggagaling sa iyo. May you embrace them with your love, O Lord. Thank you, Lord, for the message for today. Thank you for the high level of worship. Marami yung mga iba sa amin wala rito, yung mga anak namin nasa university, Panginoon, yung mga iba nasa trabaho, yung iba hindi namin alam ang dahilan. But Lord, tinataas namin kung sino man ang nangangailangan ng kagalingan, gamot, in the name of Jesus, we pray for healing touch, for your healing touch. Touch them right now. Kung sino man yung mga naguguluhan, yakapin mo sila at bigyan mo sila ng peace, Lord. The peace that comes from you, the peace that the world cannot give, the peace and joy that the world cannot understand. O God, bigyan mo kami ng kapahinga na nanggagaling sa iyo. Ibigay mo yung Lord na yung lakas na nanggagaling sa iyo. So Lord, tinataas namin. Salamat sa espiritu ng pagkakaisa. Maraming nakakapansin na maraming wala talaga sa amin, Panginoon. Pero when 2 or 3 are gathered together in your name, ang importante, ramdam namin ang iyong pagbisita sa aming mga buhay. So, O Lord, again and again, we bless you and thank you for everything that you have done in our lives. Thank you that hindi kami nag-iisa sa pagharap sa mga hamon. Nandyan ka palagi. Nandyan ka palagi yung mga solusyon, Panginoon, kung kami tatakbo. Actually, ikaw yung nagsabi. Kayong mga napapagod, kayong mga nagugulumihanan, to those of you who are tired and carrying heavy load, come to me. Nag-i-invite ka sa mga nabibigatan, Panginoon. Iyakapin mo at ikaw ang kakarga sa aming mga karga. Panginoon, salamat. Salamat that when we pray, when we knock, you open. When we seek, we shall find. Kung kami tatawag, Lord, nandyan ka palagi at sumasagot. Lord, salamat at maraming salamat. So Lord, as we begin the first day of the week, maraming challenge, maraming mga pagsubok sa buhay, pero salamat dahil kasama ka namin. Nandun palagi yung dati pa nagbalegya, punga pa ng sangumi, kadagiti hamon, ti panagbiag. Kadagiti pagkaabutan dagiti live streaming, idanon mi, pinapaabot namin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Sino man yung mga parang lumayo na, nawawalan ng landas, o kaya nakikita niya na parang wala siyang silbi sa buhay na ito. Kapatid, sabihin ko po sa iyo na ikaw ay special, mahal ka ng Diyos, at hindi pa huli ang lahat.
Tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos. Again, Lord, we bless you. We give you back all the glory and honor in thanksgiving. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, in the people say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.